Pupunta na nga ako ngayon sa kulungan ng manok ko guys kasi maglalagay ako ngayon ng pugaran. Medyo madami-dami yung bit-bit ko ngayon ng mga pugaran kasi madami-dami din kasi yung mga inahin kong manok. Siguro mga lagpas 50. Pa naman ang itlog lahat pero ihanda ko na lang to kasi maganda ang panahon ngayon. Itulad ng mga nakaraang araw, grabe ang lakas ng ulan. Kaya ngayong araw, samahan nyo pa ako maglagay ng mga pugaran. Yun na nga guys, naglalakad na ako papunta sa kulungan ng manok. Naman masyadong kalayuan yung kulungan ng manok sa bahay. Kaya nandito na nga tayo at agad ko tong binuksan yung pintuan. Di naman makalabas yung manok kasi nilagyan ko ng trapal ang pintuan para di sila makalabas kung ibubukas ko po yung pinto. Dito nga ako sa loob ng kulungan ng manok guys at yun ang iingay ng mga manok. Ito talaga yung reaction ng mga manok kapag may tao. Nang may lagay ko na nga yung bit-bit ko ng mga pugaran, agad ko po yung kinuha yung hagdanan para mas madali yung paglagay ko ng mga pugaran. Bukod doon, safe din yung paglagay ko. Kaya ako malaglag, bigat ko pa naman. Kaya nila, safety is our priority. Kaya kailangan talaga natin mag-ingat sa lahat ng mga ginagawa natin para maiwasan natin yung mga disgrasya o mga hindi kaaya-ayan mga pangyayari. Nanda ko na nga yung hagdanan at yun na nga may nakita akong basag na itlog. Wala nang laman sa loob. Kinuha ko na nga yung tie wire kasi ito yung gagamitin natin sa pagtali ng pugaran. Para safe yung pugaran natin at di malaglag yung mga itlog. Pero nahirapan na nga ako pagkuha ng tie wire na to kasi nakaipit siya sa kahoy ng bubong. Di naman masyadong katagalan, nakuha ko din naman siya agad. Kaso nga lang nahirapan talaga ako sa pagkuha. Yun na-enjoy na nga yung mga manok sa kakahig ng mga pagkain nila. At yun nga at mayroon akong nakitang itlog ay agad ko tong kinuha. Baka kasi mabasag pa nila. Kinaykay ko na nga yung lupa baka meron pang nakatago sa ilalim. Pero nung kinaykay ko wala na. At yun na nga dalawa lang yung nakuha ko. Balik na nga ako sa loob ng bahay kasi may nakalimutan ako yung nesting pad ng mga manok. Ganda daw kasi yun sa pangingitlog ng manok. May kamahalan lang yung bili ko noon 378. Yun daw yung ilagay sa pugaran para maayos yung pangingitlog ng manok. Nang nakapasok na nga ako sa loob ng bahay, agad ko po siyang kinuha. Nakuha ko na nga yung nesting pad ay agad na akong bumalik sa kulungan. Ito na nga yung nesting pad. Bili ko nito 378 sa Timo. Yung 378 tatlong piraso na. Medyo may kamahalan nga lang. Putol na nga ako nitong Taiwan at yun nga muntik na akong matusok ng Taiwan. Buti na lang hindi yung talim ng Taiwan na punta sa mata ko. Pag natusok yung mata ko, di ko talaga ma-upload yung vlog na to. At nang matapos ko nga maputo yung Taiwan, agad ko na tong kinabit sa pugaran para mailagay ko na sa paglalagyan niya. Ay nilagay ko na to noon kaso habang may napipisa ng mga sisiyo ay kinuha ko para mailagay ko diretso sa kulungan. Pag di ko kasi kukunin, baka malaglag yung mga sisiyo. Medyo may kahabaan kasi yung pugaran nila sa lupa. Kung napapansin nyo, nilagyan ko talaga ng mga kawayan. Kasi di kasi nila kaya liparin yung galing sa lupa doon sa pugaran. Pero kaya nila liparin yung pugaran tulupa yung pababa tulad ng manok kanina na lumipad. Yung gamit ko talaga sa pagtali na pugaran yung tie wire. Kasi di kasi gagalaw yung pugaran at makakaitog sila ng maayos. Madami-dami na din yung mga sisiyo ko, siguro mga 30 plus na din. Nagsimula ako mag-alaga ng manok last year pa lang, 2023 sa buwan ng Agosto. Bali yung manok ko pa noon ay 5 pa lang, 4 na babae, 1 lalaki. Ayun, grabe, ang dami na nila. Yung mga total na manok ko 100 plus na. Mga lahat-lahat na. Sali na din yung naibenta. Kaya kung napansin nyo ngayon, konti na lang natira, siguro nasa mga 50 plus na lang to. Meron din kasi ako mga sisiyo at manok na namamatay. Di talaga yun maiiwasan. Kung bago pa lang kasi ako, kailangan ko pa talagang matuto. Tanong naman ako sa mga may alam talaga dito sa pag-aalaga ng manok. Yung sabi nga nila, meron talagang mamamatay. Asin ko din kasi kahit anong alaga ko, meron talagang mamamatay. Lagi naman ako may handang gamot sa mga nakasakit na manok, pero ganun pa din. Yun na nga guys, ilagay na natin yung isang pugaran kasi natapos ko na yung isa. Bali yung binta ko naman dito sa mga native chicken ko guys, 200 per kilo live. Mura lang kasi yung bintahan dito sa amin. Pag doon daw sa city, medyo may kamahalan daw. Nila mga 300 plus daw yung kilo doon. Medyo may kalayuan kasi yung lugar namin sa city. Mga 4 to 5 hours yung biyahe. Doon din ako mga Bantres chicken, yung 45 days. Yung binta ko naman doon, 150 per kilo live. Kahapon nga, may bumili sa akin na 16 kilos. Kaya konti na lang din yung natira. Meron pa naman, kaya kung gusto mong bumili, puntahan mo na lang ako dito sa Cebu, San Remigio. Pick up lang kasi yung binibenta ko. Worth it naman pag sa akin ka bumili kasi mura na yan. Lalo na sa native chicken, 200 per kilo lang yung benta ko. Ito may ibenta sa city, mga nasa 280 o 300 plus na yung presyo nito. Mahal talaga yung native chicken kasi mas masarap din kasi talaga yung native chicken. At talaga yung lasa niya. Yun na nga, may tatlong akong pugaran na may itlog. Yung dalawa pa lang na pugaran, kunti pa lang yung itlog pero ito marami na. Yun na nga guys, nailagay ko na lahat ng mga pugaran. Katapos ko lang mailagay lahat. Medyo madami talaga yung pugaran ko kasi madami na kasi yung mga inahin ko. At yun lang po guys, babu!